Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, nang pumila si Jesus para magpabiniyag kay Juan Bautista sa Ilog Jordan, hudyat iyon ang simula ng gawain ni Jesus para sa sanlibutan. Inilalarawan din dito ang pakikisangkot ni Jesus sa buhay ng tao. Bagamat wala siyang kasalanan, pinili niyang humanay sa mga tao upang ibigay sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Inilalarawan din sa pagbibinyag kay Jesus ang kaniyang pagtalima sa kalooban ng Ama. Sa pagdiriwang natin sa kapistahang ito, magbalik tanaw tayo sa tinanggap nating biniyag at tanda ng karangalan natin bilang mga anak ng Diyos na patuloy na tumawag sa atin na tumalikod sa kasalanan at mamuhay ayon sa turo ni Jesus. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong biniyagan ang Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambag, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan at pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Poon, pinupuri kita ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuutay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Kalangit ay parang tolda, na kamay mo ang nakaladlad. Poon, pinupuri ikaw na aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak na mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy at kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig, ikaw poon kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat malawak na karagatan. Malalakit maliliit na isda ay hindi mabilang. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Poon,
pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ibinuho sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Darating ang Panginoon at sa Espiritu't apoy magbibinyag siya't hahatol. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig,
Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibiniyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo sa aniyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ito na po ang huling araw na pwede nating batiin ang bawat isa ng Merry Christmas. Officially, ay pumapasok po tayo sa panibagong kalendaryo ng simbahan simula bukas sa ordinaryong panahon. Natatandaan niyo po ba ang ating misa nung isang linggo? Sino po ang pwedeng sumigaw nung pong nakaraang linggo? Epiphany. Yung pong tinatawag na commonly ay Three Kings, no? Pero ito po ay Epiphania. Ang ibig sabihin po ng Epiphania or Epiphany ay manifesting, revelation. Sa Tagalog, pagpapakita. Ano ang ipinapakita ng Epiphania? Ipinapakita ang kapangyarihan at ang pinakakawagasan ng Diyos. Kaya nga po ang tatlong pantas ay sumisimbolo sa mga hentil o yung walang kilalang Diyos. Hindi sila kasama doon sa bayang pinaghaharian ng Diyos. Kaya sila'y naglakbay at nakita nila sa pamamagitan ng bituin kung nasaan ang batang sanggol na isinilang na maghahari sa sanlibutan. Bakit ko po binabanggit sa inyo? Dahil ngayon po ay another epiphany, another revelation, another pagpapakita ng pagka-Diyos ni Kristo. Kaya nga po nang si Jesus ay biniyagan, bumukas ang langit at nagsalita ang isang tinig na ito ang aking pinakamamahal na anak, lubos ko siyang kinalulugdan. It is a manifestation of the divinity ng pagka-Diyos ni Kristo. Ano po ang kaibahan ng binyag ni Juan at sa binyag ni Jesus? Ang binyag ni Juan is a call to righteousness. Tawag upang tayo o upang sila noong panahon na iyon ay magbalik loob sa Diyos at magsisi. Si Jesus, bagamat walang kasalanan, ay ipinakita kung papaano sumunod sa call to righteousness. Kaya siya ay bininiyagan ni Juan at muling nagkaroon ng manifestation, ng revelation, ng pagpapakita ng pagka-Diyos ni Jesus. Ano po ba yung baptism? Ang baptism is a prelude to the new creation. Kaya nga bumukas ang langit
Nagsara ang langit nang nagkaroon ng kasalanan ang mga unang magulang natin. Isinara iyon. Pero nang binyagan si Jesus, ito ay bumukas bilang hudyat na sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng nabinyagan ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng sumunod, nabinyagan at namuhay ayon sa kalooban ng Ama ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Nangangahulugan na ang bawat isang bininyagan sa pangalan ng Kristong ito, tayong lahat, sa pangalan ng banal na isang tatlo na siyang sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit, na binyagan ninyo ang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nang tayo'y bininyagan, tayo'y nilagyan na ng tatak upang tayo'y makilalang mga anak ng Diyos. Kaya yung tatak na yan, yung binyag na yan, ay hindi na pwedeng mabura pa ng kahit ano pang binyag na gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Hindi na yan siya mabubura. Kaya wag niyong sabihin, tayo talaga ang unang born again. Dahil nagkaroon ng pagkakataong babuksan ang langit, tayo ngayon sa pamamagitan ng binyag kay Kristo ay nagiging panibagong tao at namumuhay upang makasama niya sa kaniyang kalangitan. At ang binyag ay isang buhay na may covenantal relationship with God. Meron na tayong panibagong pakikipag-ugnay. Meron na tayong pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya nga po ang Ebanghelyo ay isang pagtatagpo ng kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay sa anak. Pakisabi nga po ang inyong mga pangalan ng malakas. 1, 2, 3. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Sinasabi sa atin ng Diyos isa-isa, ang taong binigyan ng pangalan ay bininyagan sa pangalan ni Jesus. Kaya wag po kayong mahihiya sa inyong pangalan. Nung binanggit ninyo ang pangalan ninyo, narinig ito ng Diyos at sinabi niyang, ikaw ang aking anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang bawat isa sa atin ay kinalulugdan ng Diyos. Dahil tayo'y yumakap, dahil tayo'y sumunod, at tayo'y nabinyagan sa pangalan ng Diyos. Kaya huwag tayong manghihina, huwag tayong manlalambot sa pagsunod sa Diyos, sapagkat ang Espiritu Santong ibinigay sa atin ang siyang nagbibigay lakas upang tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay. Dalawang elemento ang nabanggit sa Ebanghelyo, tubig at apoy. Dalawang elementong naglilinis upang lumabas ang tunay na wangis ng isang bagay. Kung papaanong ang tubig ay nakapaglilinis ng mga putik, ang apoy naman ay naglilinis upang ipakita ang tunay na kinang ng ginto. Kaya kung tayo'y nalinis na ng apoy
at nalinis na ng tubig, ikaw ngayon ang bagong anak ng Diyos na kaniyang minamahal at kinalulugdan. Hayaan po nating matuwa sa atin ngayon ang Diyos sa pagsasabuhay ng aking pangako sa binyag. Nung si San Francisco ng Assisi ay malapit ng mamatay, tinawag niya ang kaniyang mga brothers. Kilala naman natin si San Francisco ng Assisi. Siya ang nag-iisang anak at siya ay isang kabalyero. Siya ay isang mayaman. Sa kanya mapupunta ang lahat ng mga kayamanan ng kaniyang mga magulang. Pero ito ay kaniyang iniwanan, namuhay na kasama ng mga ketongin at namuhay sa pamamagitan ng paglilimos sa kalsada. Si San Francisco ng Assisi, nang siya ay mamamatay na, tinawag niya ang kaniyang mga kapatid, the brothers. Ang sabi niya, I have done my part, what's yours? Nagawa ko na ang aking bahagi, ano naman sa inyo? Iiwanan ko po sa inyo ang challenge na ito. Nagawa na ni Jesus ang bahagi niyang tayo ay maligtas. Niyakap ang krus, nagtiis sa alipusta ng iba upang tayo'y magkamit ng kapatawaran at kaligtasan. Sa pamamagitan po ng binyag, tayo'y tinatanong din ngayon, ano naman ang bahagi ninyo? Hindi sapat na ika'y nabinyagan. Kailangan gawin mo ang bahagi mo bilang Kristiyanong bininyagan sa pangalan ng Diyos. Mamuhay ng tama, mamuhay ng naaayon sa kaniyang mga salita at maglakbay kasama ng pagpupunyagi sa mga hamon ng buhay. Sapagkat ang ating hantungan sa lahat ng biniyagan sa pangalan ng Diyos ay ang kaniyang kaharian. Iyon ang susunod nating hihintayin, ang personal manifestation ng Diyos sa atin, na makita natin ng kabuuan ang kaniyang kadakilaan at ang kaniyang kapangyarihan. Ang pagbibiniyag ay hindi lamang ritual. Ito ay sakramentong tumatali sa ating relasyon sa Diyos na mamuhay bilang kaniyang mga anak. Sa araw na ito, mag-uumpisa tayong mamuhay bilang tunay na binyagan sa pangalan ng Diyos na susunod at mamumuhay katulad ni Kristo. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagbibinyag kay Jesus, ibinunyag mo, Ama, na siya'y tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami nananalig sa iyong mapagkalingang mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kami ngayoy dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Igawad nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ang sakramento ng binyag ng may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakatatanda ang kanilang tungkuling gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat sa iyong kalooban sa bisa ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin.
sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Spiritong sa Kanya ay lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itatampok. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang anak na kinalulugdan ng Ama. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre